sa lahat ng volunteers natin, especially sa media and publication group natin, sa mga bata, sa mga estudyante, specifically doon sa hilltop of Pasig National High School and the rest of the volunteers during this 18th National Scout Jamboree. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa ngalan ng Boy Scout. Good morning, good morning, good morning! Welcome to the stage of Nixon TV, the official stage of Scouts Wanna Know. Sweet city, sweet people with fire in our eyes. United we rise on the world to greater heights. Good morning, Philippines! Few days to go before the 18th National Scout Jamboree here at the Sweet City in the heart of Panay, Pasig City, Iloilo. I am Hannah, with me is Pina, and this is Tado, the official mascot of the 18th National Scout Jamboree on December 11 to 17, 2023. Naglakbay palabas ng kampo ang huling bus na naglalaman ng mga participants sa 18th National Scout Jamboree. Ito ang huling araw sa isang linggong jamboree na nilahukan ng may 35,000 scouts galing sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Nanahimik ang malawak na lupain na kailan lamang ay punong-puno ng mga scouts at scout leaders na nagdanais maging bahagi ng isang kasaysayan. Ang parke na dati ay puno ng maingay na sigawan, palakpakan, kantsawan ay bumalik sa dating anyo nito na tahimik. Ang malalaking puno na siyang ginawang kanluran ng mga kabataan sa init ng araw ay payapang naghihintay sa sinumang maghahanap ng masisilungan. Ang nasabing jamboree ay mananatili sa puso at isipan ng mga kabataang naging bahagi nito. Bukas, ang 18th National Jamboree ay isa na lamang bahagi ng makulay na kasaysayan. At sa pagbabalik tanaw ay may mga pahinang bubuklatin, mga larawang pagmamasdan, mga istoryang kagigiliwan upang sariwain ang nakaraan. Ang mga pahinang ito ay magiging piping saksi sa mga kaganapan, sa bawat padyak ng mga paa, sa hiyawan ng mga nagsasaya, sa mga patakbong marcha na naghahabol sa mga aktibidad na sasalihan nila, sa mga taong naging bahagi ng kasiyahan, ng mga nilalang na ngayon lamang nagpakilala, ay may pahinang nagbibigay kulay sa buhay nila. Ang Pintados Balita. Ang Pintados Balita ay
ay ang pangalan ng Jamboree Balita ng 18th National Scout Jamboree. Ito ay bahagi ng Publicity and Promotion at Documentation Committee na naglalayong magbigay ng kaalaman, makapag-promote at makapag-document ng mga pangyayaring nagaganap sa loob ng Jamboree. Ang staff ng Pintados Balita ay binubuo ng may 6 na pumpiling estudyante at mga guro mula sa Pasig National High School. Ito ay araw-araw na inililimbag sa pamamagitan ng desktop publishing. Bagamat kaunti lamang ang kopya ng naililimbag na pahayagan, ay naging epektibo ito sa pagkakaloob ng mga balitang nagaganap sa loob ng kampo. Okay, ngayon po ay kasama natin ang dalawa sa prime movers ng Pintados Balita. Good morning, sir and ma'am. Good morning, sir. Good morning, sir. po. Ayan, okay, ma'am, can you please introduce yourself? I am Mary Faith Lidawan po, sir. Okay. From Pasig National High School. Okay. Kayo, sir? Ako naman po, sir, si Sir Rexel Agnes from Pasig National High School also. Sir, ano po ang role niyo po dito sa Pintados Balita? Ako po yung co-chairman ng subcommittee on Pintados Balita or Jumbo Balita at the same time yung advisor po nitong Pintados Balita. Okay. Kayo naman po, ma'am? Teacher editor po ako. Ng mga articles. Parang ang bibigat. So ano pong nagtuturo po kayo? May subject po Yes ba na? po. I am teaching English-related subjects po sa senior high school. Sa senior high school. Apa. Kayo, sir? Ako naman po nagtuturo din po ng English, junior high school grade 10. Pero bakit maalam po kayo sa journalism? Ako po yung school paper advisor ng aming school for almost 8 years na po. So meron po kayo talagang Yes po. talagang newsletter sa school? Yes po. Kaya pala. The Hilltop po yung pangalan ng aming school publication, the official English publication ng Pasig National High School. I would like to take this opportunity naman po na to follow our Facebook account, the Hilltop Pasig NHS. Please follow them. Kayo po, kasama rin po kayo sa newsletter. Yes po, sir. Okay. Sa Hilltop po, I am acting po as the consultant. Pero Okay. former advisor din po ako. Kaya na-involved din po ako sa committee. Okay, mga sir and ma'am, paano po ba kayo na-involve sa gulo? I mean, paano kayo na-involve dito po sa 18th National Jamboree, sir? Yung nangyari po dito, pinatawag lang po kami na maging part nitong media team ng Publicity and Promotions Committee, kung saan po yung Jumbo Balita ay isa sa mga subcommittees ng main committee na ito. At yun nga po, pinatawag kami ng chairman at saka in-identify kami ng aming schools division na maging part nitong committee. So wala po kaming kawala. Kayo ma'am, ano masasabi niyo? Siyempre, kayo ba sinabi, sama ka dito. Paano po ang nangyari sa inyo? Nandun na po yung pangalan ko. Nung nalaman ko. So, okay, member pala ako. Ano po ang feeling niyo nung sinabi yun? Nag-look forward din po ako kung ano kaya yung gagawin namin. Correct. No? Dahil Because wala it pa kayong idea. Yes, kasi si Sir lang yung nag-a-attend ng orientation. So I don't have any idea about it. Pero yun, alam ko, for sure, journalism related. Okay. At least meron kayong idea. Yes. But meron po ba kayong idea na ito po ay gagawin daily o magiging ganito ang paksa ng susulat ng mga bata o gagawin yung pahayagan? During po ng orientation namin, our first meeting with Sir Leo Lau, and he oriented us on what to do and what are the things that to be included in our issue. And he also stated during our meeting that we are going to publish a daily issue of this Pintados Balita. How did you come up with this kind of newsletter na talagang ang ganda ng layout, ang ganda ng kulay, ang blending, pati po yung pagpili ng mga story? Paano po kayo nagawa iyon, sir? First of all, sir, gumawa pa ako ng list of my staff.
And out of that list of my staff, inorganize po namin, binigyan po namin ng mga specific roles and expected outputs on what to do, and yung magiging outputs po nila every day para po meron na po kaming bird's eye view of what is to be included in our daily issue. At the same time po, nag-conduct din po kami ng mga series of meetings and conferences. At by that, I collected I collected suggestions and recommendations from them also on what to be included in our issue, and with the help, of course, with my staff, the student journalists, everything becomes easy po kasi po meron na po silang prior knowledge on how to make newsletter po kasi nagko-contest po kami, sir, sa collaborative desktop publishing kung saan po yung newsletter po ginagawa po namin for 4 hours lang po. Okay. Pero actually, ito po talaga naging, sabi ko nga sa inyo, it's a perfect newsletter. Content-wise, pati pagsusulat, mga ganito. Now, how did you prepare your students, right? So sabihin natin students for this job. Though they already have the basic skills, or since they are already part of the Hilltop, Sir Excel also organized training before mag-start yung Jamboree so that they can refresh their mind with all the techniques in writing. Now, ang mga kailangan talagang tandaan when they write certain articles. And the same also happened with us teachers. No, so we are editing, and at the same we also participated in the training. Yes. Para nga na ma-remind din kami, baka may makalimutan din kami. Okay, sir, given na talaga na magaling ang pagkakagawa, ang tanong ko naman, sino-sino po ba ang mga estudyante, bukod po sa mga guro, na talagang nasa likod ng Pintados Balita? Okay, so yung nagko-compose po, sir, ng Pintados Balita are not only teacher editors but also my campus journalists under our school paper, The Hilltop. Yung mga editors-in-chief ko, dalawa sila, si Yancy at saka si Miles andito. Yung mga managing editors and associate editors, as well as news writers, feature writers, editorial writers, my photojournalists, layout artists, cartoonists, at saka yung other staff ko na member din na committee na sila po yung nag-i-in-charge for printing every night. Wow, talagang yes, sila. Hindi po ba kayo nag-invite ng ibang ibang estudyante sa ibang school or? Para po mas madali po sa amin mag-manage ng mga students namin, doon na lang po kami talaga kumuha sa staffers ng The Hilltop po. So sa Pasay National High School po. At least, ito po, tatanungin ko, paano nyo po nasabi sa kanila yung gravity ng gagawin nila dito na actually, yung responsibility, paano nyo po naipaalam sa kanila to, sir? Nagkaroon po kami, sir, ng conference. And during the conference, sinabihan na po namin sila ng the extent or the gravity of the expected outputs. Kaya po nag-pressure kami. Kaya po nagkaroon kami ng maraming plans, ng maraming strategies on how are we going to work on it smoothly, at saka paano namin siya gagawin na kung saan hindi po mapapagod ang mga bata. So, yung pong mga estudyante na to, magkaka-classmate naman sila? Hindi po, iba-iba. Talaga? Iba-iba po? Iba-iba po yung grade levels nila. Meron po kaming grade 8. Okay. Grade 8 to grade 12. Okay. I thought this team is working because magkakasama sila sa isang hindi po class or subject. Magkakakilala na po sila kasi nga po sa isang organization po sila, The Hilltop. At saka na-use na po sila sa ganitong trabaho na overnight po kasi minsan nagkakaroon po kami dito ng activities sa aming city na kung saan kami po ay kinukuha din po ng aming city or minsan nagvo-volunteer din po kami na mag-duty or maging documenter po ng kanilang event. Kaya po we are used to it, and as well as our parents are very supportive of every endeavors that the Hilltop and Pasay National High School or the DepEd Pasay is doing.
Okay, pero before this, di po ba na-mention nyo na, nagkaroon sila talaga ng training ba or... Yes po, nagkaroon po kami ng training sa layouting at saka sa news writing. At the same time, we conducted also conferences with them. We discussed during the conferences on what are they going to do from day 0 to to the last day of the NSJ. That's why we come up with that handbook. With that handbook, dyan po nakalagay, or manual, dyan po nakalagay yung kanilang mga assignments para guided po sila lahat. Fantastic. Yes po. Tulad ngayon, ano naman po ang sabi ng school nyo? Ng principal po ba tawag doon? Yes po, yung aming pong school heads. Ano naman sabi ng principal nyo, ng school heads nyo, that their students and of course their faculty members are shining while we are doing this. Ano pong palagay yung masasabihin actually nila? po, nakakapunta po ako during the making po ng mga newsletters namin, nakabalik po ako ng school. And Sir De Atras was really happy. No? Siya yung aming principal, si Dr. Ray De Atras. He's very happy and is very proud of the performance of the team because narinig niya din po yung mga various feedback sa mga readers natin at of course sa mga participants, no, na maganda po yung kinalabasan. So, very proud po siya sa output po namin. What's the name of your principal? Dr. Ray De Atras. Okay, Dr. Ray De Atras, if you are watching this, and I know you will be watching this, I will assure you that you have the best students and of course the best teachers. Huwag nyo na pong pakakawalan to, or pwede po ba nyo i-promote yung dalawa? Promote nyo na po, napakagagaling po nila. Kayo naman, sir. Baka naman pwede. But he is retiring this January 1 na po. Okay. I'll recommend one of them to replace you. Hindi naman, sir. Biro lang. Bago kayo mag-retire, please. They need rewards naman because this is not an easy job talaga. What they did talaga ay gumawa sila ng isang newspaper na daily na yung ginagawa ng mga talagang mga legitimate publication like Daily Inquirer, Philippine Star, sabi natin yung Taliba, maski yung Tik-Tik dyan, Abante. They did it. Kaya lang ito ay syempre pure English at kailangan talagang i-manage very, very carefully. And I can assure you, sir, that they did a very, very good job. And in fact, na-surpass nila ang expectations ng mga tao sa National Office ng Boy Scouts of the Philippines, pati na po dito sa LGUs. Kasama po natin ang dalawa. Ayan, dalawa pong editors-in-chief ng Pintados Balita. Ayan, good morning mga... good morning sir and ma'am. Good morning sir. Okay, magandang araw po sa inyo. At kumusta na po kayo? Okay naman po. So far natutulog pa naman. Nakakatulog pa ba kayo? Yes. So ngayon we are now in our last night na po. And we're doing our last issue na din po, and malapit doon na tayo. Okay, actually halos 7 araw o 8 araw yata kayo. Sobra po kasi day 0 andito na kami. Oo, maraming day 0, almost 3. Day 0, marami pang day 0. Meron kayong camp pagsusunod
pagsubok. Yes, meron So kayo po. din po dalawa ang nag-manage, nag-edit, naging editor din, Chip, doon. Yes, sir. Okay, tanong ko lang, unahin natin sa'yo. Paano kang napili para maging editor-in-chief ng Pintados Balita? So, sa sa Pasig National High School, sa publication namin, so I am already an editor-in-chief this year po. So, ganun po. And then, nabalitaan namin kay Sir na meron ng 18th NSJ dito sa Pasig City and then inalok po sa amin sa The Hilltop. And then, ayun na, nag-decide na si Sir na yung staff namin ang magmamanage ng Pintados Balita. Ikaw? So as for me, sir, it is... Pero you're both working on the same publication. Yes, sir. So as for me, sir, it is my second year as the editor-in-chief of the Hilltop. Last year was my first. Same as with Miles. We were told and then we adapted na lang, sir, the staffing. Okay. So, anong pakiramdam niyo nung sinabi sa inyo ang magiging role nyo at ang magiging gravity ng gagawin nyo? Dahil this is not a monthly publication as I have told you before. Anong pakiramdam nyo at gagawa kayo ng isang dyaryo na araw-araw at syempre straight English at it should be in a professional manner. Ikaw, unahin kita. We really felt the pressure, but because we are staff from the Hilltop, we love pressure. So it's very normal for us in the publication. So normal. Yes, it is very normal. So we have to adapt and just go with the flow. Correct. Yung pang sige, you answer the question first. So as for me, sir, at first, I thought it was just it's gonna be only one issue all throughout. So I thought I was just chill at first, but then as time went by and coordination meetings were done, then doon lang namin nalaman na everyday pala siya. Ganun na pala kaseryoso. So, national na pala. Yes. So, alam niyo ba na ito ay magiging national, that it will be read by, of course, thousands of people dahil, or probably even 1 million people dahil ito ay ilalagay syempre sa social media. At ang makakabasa nito, hindi lang mga Pilipinos, kundi others come from around the world dahil ina-adapt na ito, sinishare na dito sa social media. So yun ba ay naramdaman nyo na nga ang pressure na this would be a different thing, far different from the newsletter na ginagawa nyo sa school? I think I felt the pressure, sir, when the meetings na, sir. Before, meeting. So, yes, sir. Hindi ka ba kinabahan? Doon pa lang, sir, sa yung first virtual meeting na kasama kami. And we were... That's where I called you? Yes, sir. Yes, sir. So, kinabahan na kayo? Yes, doon, sir. Just ko, sabi ko, ano kaya ang gagawin ko? Okay, now that you had this, of course, you have your last issue. O ano ngayon ang feeling? I feel really proud, sir, sa buong staff na bumubuo ng Pintados Balita kasi hindi naman namin ito magagawa without them. So it is really a team effort po. Correct. It's really a team effort. So sa palagay nyo ba itong ginagawa nyo ngayon, ma-appreciate ba ito ng ibang mga tao? I mean yung effort and the way you handle this. Ano sa palagay nyo iisipin ng ibang mga tao, let's say mga classmates nyo, mga iba pang teachers? I think, sir, we don't handle the emotions of everybody. We cannot please everyone, but I think with what we've provided so far, we can say we feel the pressure that we get and the sleepless nights. Yeah. But okay, did you know na ang gagawin nyo ay magiging would end like this? This beautiful newsletter? No, sir. Kasi akala namin simple lang talaga yung normal na nililayout namin. But I'm really proud with our layout artist kasi ang galing-galing nilang mag-isip na everyday iba-iba yung layout. Yes.
Kasi akala siguro ng ibang tao, pare-parehas lang yung ginagawa namin. How did you prepare for this job? Okay, so as for the preparation, sir, we brainstorm, of course, sir, together with our advisors, the expected outputs, and we discussed how things would be done, as well as we scheduled everything para yes, sir, para hindi na mahirap yung pag-assign ng trabaho. So when the schedule is there, and kahit magbago yung time, as long as may na-schedule, hindi na kami mahihirapan. Ikaw? So, I think, I remember yung day 0 namin, sir. We spent almost 2 nights ba yun? Yes. Na gumagawa lang kami ng table, and then for each day, nililista talaga kami sa isa kung sino yung mag-duty for day, for night, and then we decided to put up the manual, the Pintados Balita manual, para we are really guided with the whole 18th National Scout Jamboree, para hindi talaga mahirap gumawa ng mga expected outputs and everything. Well, I think we are prepared. We prepared really hard. So, actually, this is an actual application ng mga natutunan niyo sa school. Given that, syempre, ito na parang, sabi ko nga, this is no longer a practicum. This is an actual job. So, yung bang mga natutunan niyo sa school, sa Pasig National High School, Yes. Sa Pasig, nai-apply niyo ba dito? Sa ano? And what part of your learning ang nai-apply niyo dito sa paggawa ng Jamboree Balita? Of course, sir. Basically, for the basics, we really used it to the extent na we can do the things that we should do. As for the things that on the duty itself, I resonate with Sir Dan Paul, sir, kasi he told us that it's more on the experiential learning that we can learn so much, sir. So aside from the concepts that we learned from school, we learned so much with from working from day 0 to this day so far, sir, and I think we've seen improvements every day. Isang kasaysayan nga ang naganap sa siyudad ng Pasig. Kasamang nagtahip ng kasaysayang ito ang magaling na pamumuno ng mga liderato. Subalit, kasamang nagbigay ningning sa pangalan ng siyudad ay ang mga mamamayan, mga volunteers galing sa kapulisan, na sinamahan pa ng ilang mga sangay ng Armed Forces of the Philippines, ang Department of Education, Department of Health, Department of the Interior and Local Government, ang DSWD, ang Red Cross, ang Public Works and Highways, ang mga barangay, pati na ang mga simpleng mamamayan na nagpakita ng kanilang pakikiisa upang mas lalong iangat ang kalidad ng Pasig City. Ang grupo na bumuo sa Pintados Balita ay siniguradong mananatiling buhay ang bayanihang ito sa paraan ng pagkukwento kung ano ang naganap. Sila ang mga kabataang walang mukha, walang pangalan, subalit naramdaman ang kanilang presensya sa Jamboree. At ang mga presensyang ito ay mananatiling buhay sa pahina ng kasaysayan ng mga Pintados.
Okay, kasama po natin at syempre ang dalawang guwapings na layout artist ng Pintados Balita. Good morning, good morning, good morning. Ayan. Okay, introduce mo nyo muna ang inyong mga sarili. Ikaw si? Ako po si Ernst Chen Bedelic A. Arroyo, isa sa main layout artist ng Pintados Balita. Okay, ikaw. Ako naman po si Jose Raymond Catalan, 15 years old, isa naman ng main layout artist ng Pintados Balita. Okay, syempre kapansin-pansin ang ganda ng layout, pati maayos at malinis na pagle-layout dito sa Pintados Balita. Ano masasabi nyo ngayon at kayo ay nakabuo ng 8 kopya ng magaganda at maayos na newsletter? Para po sa akin na napaka-fulfilling po kasi hindi ko pa talaga in-expect na makakaya po namin na ganito na araw-araw po kami makapag-publish at sa ibang araw po meron po kaming 4 na pages at 8 pages at ngayon napaka-fulfilling po talaga kasi ngayon sa last issue makakapag-produce po kami ng 12 pages. Wow, alam mo ba pag sinabing 12 pages yan na talaga ang official na newspaper sa Manila, yung mga tabloid. Alam mo ba yon? Oo. O ikaw, anong pakiramdam mo ngayon at nakagawa kayo ng 12 pages? Masyadong mahirap pero at the end alam namin na worth it ito kasi isa itong big opportunity para sa amin dahil hindi lang ito para sa kung ano-ano, ito ay national level na. Yes. At alam namin kahit mahirap, kakayanin namin to because we work as a team and we will make Pasig City greater. Okay, ito kayo ba ay mga kasama rin doon sa ano pangalan ng newsletter nyo? The Hilltop. The Hilltop. Opo. Ikaw kayo din ang nagle-layout. Kaya medyo sanay na kayo na ginagawa ito. Kung halimbawa, actually ito talagang okay ang layout, pati ang pag-design ng mga design ng ulo. Sino ang nagde-design ng mga, baka na yung mga headline, yung mga ganito, pati yung mga design? If ang placement po ng mga headline at mga design po kami po, tapos if may inogpapa-edit po ang advisor po namin ang nagpapa-edit. Sino nga advisor nyo? Si Sir Rexel Agnes po, ang pinakamagandang advisor namin. At kung saan po may placement na tama at mga gagawin na para maging mas malinis pa ang newsletter ay ipinapa-edit niya lang sa amin. Teka muna, ikaw, paano ka natutong mag-layout? So, a few years ago po, marunong na ako magamit ng Photoshop. At though, natuklas ko yung software na InDesign kasi nakita ko yung mga magandang ginagawa ng mga iba't ibang tao sa Facebook. Kaya gusto ko sana mag-learn ng InDesign. Kaya nag-search ako ng YouTube at nakatutunan ako ng InDesign. So, kumbaga sa YouTube mo lang natutunan yung InDesign. Okay. So, yun talagang program na ginagamit. Opo. So, mas madali. Hindi ba kayo nahirapan? Tulad yan, halos anong oras na mag-aalauna na nandito pa kayo? Hindi ba kayo tinatawag ng mga asawa nyo? I mean, ng mga nanay nyo? Actually, sometimes medyo mahirap kasi hindi namin alam yung kung anong oras kayo uwi. Kung anong oras kami uwi at kung anong magaganap kasi sometimes makakorapman yung file pero yung mga nakokorap yung file, balik ka sa simula. Mahirap kasi pero alam namin na if we work as a team together, yes, we can accomplish the newsletter on time and deliver it with good graces. Okay, paano kayo nakasama dito sa Pintados Balita? Okay. Sir, nasama po kami dito sa Pintados. Hindi ba kayo inumahan ng baril ng... Hindi naman po. Parang nag-present po yung aming advisor ng opportunity kasi po kami po yung sa aming publication po yung The Hilltop, kami po yung chief layout artist. Okay. So, nag-present po yung advisor namin ng opportunity para dito at in-accept naman po namin para hindi lamang sa opportunity at para maging training na din sa amin. That's it. At para ma-experience din namin yung work na totoo na talaga, hindi na yung parang practice lang. Ayan, totoo naman yun. Tulad ngayon, anong pakiramdam nyo na
fully appreciated, hindi lamang siyempre ng mga nandito sa loob ng Jamboree, kundi sa halos siyempre sa buong Pilipinas, dahil maraming mga Boy Scouts na nakakabasa nito online, at siyempre ito ay mababasa rin sa international. Hindi lamang Boy Scouts of the Philippines, maraming mga scouts pa ang nakakabasa ng inyong ginawa. Ano masasabi mo ron at ano ang pakiramdam? Para sa akin, though ang hirap, though it's hard to fully believe in the moment. Kasi ano nararamdaman mo ngayon na bidang kasi high school pa, I'm very overwhelmed kasi 15 years old pa lang kami. And it's very hard to think na national level ang ginagawa namin. Mas mahirap na kasi gina-praise na kami ng mga tao na correct, miskin hindi namin kilala, na doon astonish sila sa aming ginawa. Correct. Mas and though it's hard to think na hindi ako nag-tutor, self-taught lang po ako, and wow, ang galing. And without my gwapo na partner, sino yun? Yung ito. Okay. Na hindi naman ito ma-accomplish as only one person but as a whole team. Correct, as a whole team. Ito, tatanong ay sa bagay, sinagot mo na rin naman alam nyo ba yung gravity ng ginawa nyo, na alam nyo ba na ito ay magiging national issue, na hindi ito pang-contest, hindi ito gagawin nyo para ma-please ang mga estudyante, kundi ang ipiplease nyo rito, syempre nandiyan ang mayor, lahat ng mga councilors, lahat ng mga babasa nito, pati ang matataas na opisyal ng Boy Scouts of the Philippines. Alam nyo ba yung bigat na nakaatang sa inyong mga balikat para pagandahin ang newsletter? Actually, sir, oo. Sobrang dama po talaga namin yung pressure, sir, kasi usually kasi, sir, nagpa-publish lang po talaga kami sa school. Pero ngayon, pagka-present pa talaga ng opportunity sa amin na national, parang gustong-gusto namin sumali, pero yung thought po na magle-layout pa kami para sa Jamboree, parang naghahalo-halo po yung mga emotions, sir, like takot, excitement, and nag-overthink din po kung paano namin makakaya yung ganito. At so far, sir, hindi naman po kami biniko. Like, super fulfilling din na ng aming experience dito, at marami din po ang mga na-learn namin ng mga bagay-bagay. Correct. Wow, ang galing naman ng sagot mo. Pang Miss Universe yun. So, ikaw, sir, 15 years old pa lang, kita mo na ang iyong accomplishment, di ba? So, nagtago ka ba ng kopya? Matatago kami ng kopya. I-keep naman as souvenirs. Find niya. Opo. Find niya. Kasi this is not only a small thing, this is very big for us as students. Alam namin na hindi ito para sa kung saan-saan. Alam namin na makatulong ito sa kinabukasan namin, whether sa mga trabaho or sa ano-ano dyan. But ang alam na namin is that at the end of the day, we are proud na ginawa namin itong 7 plus issues, at alam namin na without this amazing team na hindi namin ito magawa. Sa mga panahong babalik, ay muling lilingon ang mga staff ng Pintados Balita na kasamang bumuo ng isang kasaysayan. Sila ay magbabalik tanaw habang sinasariwa ang kanilang nakaraan. Muli ay manunumbalik sa kanilang mga alaala na sila ay naging bahagi rin ng isang makasaysayang jamboree. Hindi na sayang ang pagod, ang pagpupuyat, ang mga pagtakbo ng ilang kilometro upang makakuha ng sariwang balita, ang makapanayam ng mga tao, ang pagpawisan sa kalagitnaan ng init
at maghanap ng masisilungan sa biglang pag-ulan. Ang mga estudyante ng Pasay National High School na hinubog ng kanilang mga guro ay ngingiti na lamang at sasabihin sa kanilang mga sarili, nariyan ako ng ang jamboree ay maganap. Okay, sinasabi nila ng 18th National Scout Jamboree ay hindi magiging matagumpay kung wala ang tinatawag nilang Jamboree Balita. Ngayon ay pinangalanan nilang Pintados Balita. Dahil dito, nai-record natin ang mga nakaganapan nitong nagdaang Jamboree. Pero sa likod nito ay ang mga unsung heroes o mga matatawag nating mga bayani, mga kabataan na mga taga Pasay City. At syempre mga nag-aaral sila sa Pasay National High School. Am I correct? Yes, sir. Ayan, okay. Sila po ang mga reporters at syempre under the guidance ng kanilang mga tabi nating mga supervisors na lang dito sa kanilang newsletter. Ayan, kasama po ang mga guro. Ayan, ang mababait at naggagandahang guro. Okay, good morning mga sirs and ma'am. Good morning, sir. Okay, syempre sinasabi ko na kayo ang unsung heroes. Syempre kasama rin ang ibang mga volunteers. Pero again, I would like to remind you that you have recorded history and this has become history because of all of you. Okay, tatanungin kita. Kuya, ano ang role mo dito sa Pintados Balita? Ako po ay nasa printing staff na nagpupuyat every other day para makapag-print ng enough na newsletters na ipag-distribute sa mga iba-ibang kailangan bigyan ng newsletters. So doon ka sa production department, kumbaga sa isang newspaper. Oh, yes, sir. Ikaw ang sa printing. Yung mga nasa likod natin, itong mga guwapings na ito. Okay, sino? Kuya, ikaw, ano ang role mo? Photojourn po. Photojournalism. So, ikaw ang photographer. Opo. Kayo pong dalawa dyan na may iyahe. Printing staff wins po. Printing, ikaw? Printing din po. So, ikaw naman, kuya. Nasa printing staff din po. Parang ang lungkot-lungkot mo, kuya. No, it's... Namimiss mo ba nanay mo? O ikaw, kuya dyan. Staff din po. Printing. Ang dami-dami nyo pala dyan. Ikaw? Photojournalist po. Photojournalist. So, kasama ka rin sa kumukuha ng mga Ibig nyo sabihin, lahat ng magagandang pictures na lumalabas doon, kayo ang kumukuha?
Kayong dalawa lang? Hindi po. Marami pa kayong mga photographers. Kasi nakita ko naman ang, siyempre yung kuha nyo ng mga pictures talagang magaganda. So kayo mga ladies dyan na parang contestant kayo sa mga beauty contest, kayo po ang mga writers. Ikaw? Actually, copy reader po ako, sir. And then, nag-help po kami mag-gather ng facts. And then, nag-interview okay. po. And then, nag-help din po ako sa printing. Sa printing? Ang dami mo naman jobs. And then, ikaw naman? Sa printing staff din po. Printing staff din po. Doon lang po ako. Sa printing ako na-assign. Hindi ka ba masungit sa mga boys? Ay, hindi po. Ikaw, ate? Newswriter. Newswriter po. Newswriter. So, sino ang may prominent individual ka bang na-interview? Yung mga sa national boards po na kailangan interviewin po for information po about an event or activity po. Yan. Ikaw naman, ating maganda. Meron ka ba naging experience na sa mga in-interview mo na medyo masungit or nahirapan ka? Wala naman po, pero one thing siguro po na ang struggle is yung may itatanong ka tapos medyo malayo yung isasagot. Pero okay naman po because if may mga questions po kami na hindi magagather sa kanila, binibigyan po namin sila ng alternative na mga ang tanong po. Talagang pakiramdaman mo. Yes. Ikaw, hanggang saan ang pinakamalayo mong napuntahan nitong nagko-cover ka? Hindi po. Nakarating ka ba sa kabilang baryo? Yes, sir. Pumunta din ako sa mga roving, pero hindi po ako news writer, sir. Okay. Cartoonist po ako, sir. Okay. I'm sorry. Ikaw ang gumagawa ng illustration. Yes, sir. Wow. Congratulations. Palakpakan kita. Thank you, sir. Paano? Sino nagbibigay sino idea dun sa... Actually, we call that editorial cartoon. Each cartoon should reflect, of course, the stand of the newspaper. May issue yan dapat yung sinusulat mo. Who gives you idea every day? So, sir, una po ay magko-concept po ako ng aking sariling idea. Then, hindi ko po yan ipapas agad. Mag-a-ask po muna ako sa editorial writer na nakaano dyan kung okay na ba yung cartoon na i-drawing ko if na-connect po siya sa article yung drawing. Correct. Because that would be tinatawag yung editorial cartoon. Aside from the editorial, of course, editorial is the stand. Kung ano ang nandyan, yan ang stand ng the entire publication, and including the cartoon. Akala nila ganun lang yung ordinary cartoon lang. But that cartoon tells story. Yun ang pwede mo silang tirahin, pwede kang bumanat dyan sa editorial cartoon, at yan can be a safe way para siyempre atakihin mo ang isang tao. Anyway, congratulations. Ang ganda-ganda ng cartoons mo. Ang galing niya. Sana naging color, no? Yes. Ikaw naman, ito, madalas kong makita to. Ano naman ang beat mo? News writer po ako. Sino na, ano ang beat ko ako sa kanila, sangkap nila itinatapon para mangalap ng news? Sa may Tubod Bridge po. Wala pong tricycle. Wow! Bale po ng... Sir, pinahirapan mo yata yung mga reporters mo, payat-payat. Hindi pala payat, sexy. Pinalakad mo, ilang kilometro nilalakad mo? Hindi ko pa alam what's the exact kilometers po, but like from City Hall po, I walked my God. Papunta po sa may Tubod Bridge without any help of any transportation po because bawal po talaga ang tricycle dito. So nilalakad mo yun? Yes po, back and forth. Oh my God. Alam mo ba nilakad ko mula doon sa kabilang exit pa yon hanggang dito? Ayun, inatake ko sa puso. I could just imagine the hardship that you have undergone through. Pero ano pakiramdam mo ngayon? You produce a very excellent newspaper. I feel relieved po and proud of myself because I produce a good newspaper po. So gusto mo ba maging newspaper man pagdating ng araw? Hindi po. Well, dadanasin mo talaga yan. Paano minsan nga kami dito, dinapadala kami sa giyera. Minsan may giyera sa Maguindanao, minsan may giyera sa ganito, pinadadala talaga yan.
yung mga reporters. Minsan din na nakakabalik ng buhay. Biro lang naman sa amin. Sabi kayo, ano ba ang pag ano nyo ng mga stories nila? Let's say, bawas siya, bibigyan nyo ba siya ng story? Ganon. Okay, puntahan mo si Mayor, interviewin mo. Ganon ba ang ginagawa niyo, sir? Prior to this event po, sir, during our interview lately, gumawa na po kami ng manual. May naka-assign na po na mga writers on every specific activity. So kung sino po naka-assign doon sa mga specific activity, sila po yung mag-gather ng information at gagawa ng article about that. Pero there are some instances na nagkakaroon po kami ng mga on the spot na mga... On the spot, yes. Yes po. Most of the time, no? Yes po. So kung sino po yung mga nakastay dito sa headquarters ng mga staff ko na available for... Takbuhin nyo na. Yes po. Takbo ka doon. Yes. Pala 12 kilometers ang lahat. Parang ganun nga po yung mga nangyayari. Pero talaga. sa awa ng Diyos, mostly dito lang naman po sa City Hall or sometimes dyan po sa mga jumbo market na kung saan pwede na pong lakarin. Hingalin na ako pag nilakad. And good thing po kasi pinayagan na pong pumasok yung mga tricycle. Kaya po, nagiging mabilis na po yung transportation namin at saka yung pag-deliver ng information from the area going to the headquarters. Ayan, ako, ang galing naman. Kaya pala, magagaling na train na kayo. Alam nyo, pag kayo pumasok sa isang publication, what you did here, maski na kayo sa mga nasa printing, ang tawag namin sa inyo sa production, sa circulation, sila yung namimigay ng mga, sila yung nagdi-distribute ng newspaper. Yun na, sinasabi nga sa inyo, actual, lalo na maski sa printing. Kasama yan doon sa job ng pag-print o paggawa ng newspaper. Kayo, ma'am, kayo pong dalawang maganda. Ano po ang... Ika po nilang po natin ang mic. Kala ko po naibulsa na. Okay. Ma'am, kayo po, siyempre nakababad po kayo dito, no? Ano po ang work nyo? Ay, by the way, anong school po kayo, ma'am? Ay, sa Pasig 1 Central School po ako. Bukod po yan sa Pasig. Hindi po. Parang elementary po dito. Okay. Ano po? Elementary po ang hinahawakan yung... Yes po. Pero ito po hindi nyo mga kilala prior to... Kilala ko po. Of course, my co-teacher editor was once my student journalist. Yes. Really? Original winner contestant. Okay. Siguro ako yung pinakabata dito. Pero sanay na po kayo sa mga ganito, ibig sabihin sa mga journalism na... Yes, sir. I was already 23 years in service, and then that was already the years I am with the journalism. Okay. Ma'am, okay. Question ko lang, ano masasabi nyo ngayon that, of course, itong mga bata, siyempre, napasabak sa ganitong klaseng job? Of course, sir. I am so proud. I'm so proud of them. I am so proud that I belong in this team, especially with the leadership of Sir Rexel. We are producing an excellent newsletter every day for 8 days already. Hindi po ba nangawit ang mga mata nyo kahanap ng mga mali sa spelling, sa grammar, sa syntax, and everything? So far, 23 years talagang nag-coach na ako. Sanay na. Nagko-coach na rin. So, sa copy reading po. This job is no longer new to you. Yes, because you have been doing this for 4 years. Yes, sir. Kaya, ito po kasi, this is daily and this is not a contest. This is not a monthly or it's not just a seasonal one. Yeah. So ito every day. So ano ang pakiramdam niyo na you will be doing this on a daily basis for 1 week and 1 day? Of course, sir, very challenging on our part. Kaya we are spending hours. We are spending 24/7 here in our quarters. Yes, sir. Wala pang tulog. Kayo ma'am, siyempre, ito po pangkalahatan, tatanong ko lang, paano po ang magiging, di ko maano yung words, magiging representation nyo sa the entire school, sa Pasig National High School.
that you did this. Of course, you represented the entire school. Ano nga pangalan ulit ng inyong The Hilltop, sir. Sa Hilltop na but you're representing the entire school for this activity. Yes, well, aside from Pasay National High School, si Ma'am po from Pasay One Central School, and the rest of the teachers din po na sumasama sa mga bata, they came from, kumbaga, we represent the whole schools division of Pasay City, and ang staff po namin, ang The Hilltops from Pasay National High School, and of course, may pressure po sa amin since we have to produce this newsletter every day, and we are representing the whole division in our respective schools. So, whole division, yes, right, po. So we really need to check everything and proofread everything para masigurado po namin na maayos po yung ipo-produce namin the next day po. Okay. Ang galing naman. Ikaw po ulit. Bigay ko ulit sa'yo. Sa pagpiprint, di ka ba nahirapan? Di ba nagkabali-baliktad yung mga binabaliktad? Sir. Minsan parang paper ba na sa personal ko po na aksaya, parang mga 15 pages po. Kasi mga 3 AM na yung na-print ko, page 1 sa una, page 1 sa likod. Tapos yung sabi ko, wag nang ikalat, tapos tataguin ko na. Bakit ni sir? Okay, alam na ni sir. Alam na ni sir. Mamaya ko pa alam. So, dalawa yung page 1. Pero okay naman sir, kasi pag tapos ng printing, makikita mo na parang presentable talaga. At tapos kahit parang minimal lang yung ambag namin ng mga printing, kami lang yung operators ng printers, pero may satisfaction sir na ang finished product namin ay sobrang maganda talaga at mataas ang standards. Correct. Wow, totoo yun. Mataas ang standard ng ginawa nyo. Ako, I can vouch and I can guarantee all of you na nandito, yung effort nyo did not go in vain. Tandaan nyo yan. Lahat kayo. Ako, sabi ko from the bottom of my heart, nakita ko talaga yung contribution ng bawat isa. Kung saan nga ako pumunta, meron ako nakatang reporter. Sir, ganun. Tapos tinitingnan ko yung ID, minsan nakita ko lang yung t-shirt, gano'n, ganito. Hi, gano'n, sasabihin ko gano'n. Natutuwa ako pag nakikita ko sila doon. Tapos syempre, proud din ako, may reporter kami dito. Di ba, minsan sabi ko, interviewin niyo si gano'n, ganito, para at least makita. Tulad doon yung Outstanding Boy Scout, ayan. I'm very proud na nandun sila, na i-feature nyo sila. Sinabi ko kanina sa kanila, nando kayo sa newsletter ng Pintados. So, tuwan-tuwa sila and they are anticipating already the page na kung saan nakabalandra yung mukha nila. Ang galing ng artist nun. Kasi ang galing ng photographer. Sino photographer nun? Ikaw ba yon? Okay. Ang galing ng pagkakuha niya. Okay, tamo, di mo alam kung sino. Sa dami ng pictures. Sa dami ng picture. Pero mo naman akong picture para sa vlog ko. Okay, after this, ikaw, nasa printing ka. After this, ano na mangyayari sa buhay natin? Siguro po, balik tayo sa normal na ginagawa po natin. So, ito personally, any one of you can answer this. Nabuo ang team. So, this is one of the purposes ng jamborees, of course, is para magkaroon ng camaraderie, tapos magkaroon ng friendship. Nagkaroon ba dito ng bonding kayo na grupo na hindi kayo magka-classmate, correct? Hindi kayo magka-classmate. So, nagkaroon kayo ng bonding. So, paano masasabi mo dun? Ikaw, Miss Beautiful. Actually, for me, sir, syempre nung una pa lang, I was not, kasi reserved staff lang po ako personally. Pero chinat ko po si sir, advisor namin na, sir, ang represent na mag-help po as a reserve staff. Tapos, hindi ko na in-expect na ganito po pala yung overwhelming na, syempre, may pressure. Pero after that is parang, there is a relief na at the end of the day, hindi ako nasa kama or nasa bahay lang na nagja-jamboree tapos nandun lang ako. Pero nandito ako, nakaambag ako ng something. And especially yung talent ko po and yung desire ko po na maka-help, and especially sa documentation na ang ko rin po, sir, is ang gusto ko maka-help and
everything po, sir, ang camaraderie, friendships, nabuo, sir. Because, syempre, may mga sleepless nights. Syempre, sa printing press din po ako. Di ba kayo napapagalitan, sir? Hindi po galit, pero ang yung advisor na dalian niyo mga ganito, ganyan. Because we need to be, syempre, mga Boy Scout, as a staff po, we need to be snappy din po. Correct. Totoo yun. Kasi sa newspaper talaga, mayroong mga deadline. Pag sinabing, okay, ang deadline natin is 4 o'clock, kailangan lahat ng story nasa desk na. And then, of course, yung desk i-scatter yan. Mayroong mag-rewrite, mayroong mag-edit, may mag-layout. Tapos, kailangan yung layouting na yun, mayroong this certain period para naman ito sa printing. Kasi, sa newspaper, whoever hits the street first, yun ang nabibili. Pag delay ka na dyan, yung mga tao nagbabasa na ng diary ng mga kalaban mo, ikaw doon pa lang nagbebenta. Yun ang ng deadline. So whoever hits the street first, yun ang nabebenta. Yun ang kumikita. Pag na-late ka, wala nang bibili sa'yo. Ganun ang mangyayari. Kaya napakahigpit ng deadline. May higpit ba si sir sa deadline? Yes po. Okay lang naman po yung pagkahigpit niya kasi para din po sa amin yun. Oo. Hindi niyo siya kukulamin, gano'n? Hindi po, sir. Hindi po. Okay. At least kahit paano na you learn. Now, okay. Kayo nga dyan. Uy, kung hali ka magsalita. Anong lesson ang natutunan mo dito sa pagsama sa Pintados Balita? Na importante din po na magsama-sama magsama-sama tayo, sir, sa if may problema. Ayan, unity. Tama nga naman. Tama naman. Bigay mo doon sa kabila. Same answer, sir. Same answer. Hindi pa nga kita tinatanong. Hindi, natutuwa lang ako. Actually, overwhelming talaga ang experience ko rin sa inyo dahil nakikita ko talaga sa inyo. Kasi dati talaga, ang role ko, yung role ni Sir. Pero talagang ako kasi, pagdating ng pangatlong araw talaga, lulugo-lugo na ako. Parang gano'n na, tapos mainit na ulo ko, ganito. Kasi ang sa amin kasi, hindi namin pag-aari yung printing. Hindi katulad dito, kontrolado nyo. Tulad nyo kung ilan na ipiprint. Maaaring, pwede pa tayo mag-print, sige. Doon kasi, may deadline din kami sa printer. Halimbawa, kailangan ibibigay namin dito alauna ng madaling araw. Pagkatapos nun, idadalin sa amin mga alas 7 ng umaga at i-distribute namin yun. Lahat kami nag-distribute. Lahat yan. Ang masakit sa amin, halimbawa ganito, let's say sa National Capital Region, 17 cities and municipalities. Isa-isahin namin yun. Baka kayong tatlo naka-assign kayo. Bukod sa pagiging reporter nyo, bibilang kayo sa NCR. Ilan to? Okay, 150. Tapos, sa Makati, sa Manila, bibilang kayo nun. Tapos kayo rin na magdadala sa NCR at i-distribute doon. Ganun ang ginagawa namin. So, pagkatapos nun, takbo na kayo sa mga video. Ganun ang nangyayari. Kaya medyo mahirap. Dito, medyo madali dahil siyempre ito ang gugwapings pa ng mga printers, ng mga production side nyo. Diba? Parang nakakawala ng pagod. Gugwapo ni na kuya. Kayo naman, di rin kayo napapagod. Cute ng mga reporters natin. Kailan di tayo pinapansin. Nanto ka na. Okay, anyway, naku, maraming salamat sa inyo. Ulitin ko ang taus-pusong pasasalamat. Not just me. Ito, mapapanood ito ng mga nasa national office. Mapapanood ito ng ating president na si Ginoong Del Corbera, Congressman Del Corbera. At maraming manonood dito sa mga subscribers natin. That in behalf of the Boy Scouts of the Philippines, of course, the 2.7 million strong Boy Scouts of the Philippines, gusto ko pong ipaabot sa inyo ang aming buong pusong pasasalamat. At syempre sa inyong school, sa Pasay National High School. Napakagaling po ng Pasay National High School because you are producing not just ordinary citizens, not just ordinary students, but extraordinary students. Papalakpakan ko po kayong lahat. Tulungan niyo naman ako pumalakpak. Okay. Mabuhay ka, Pasay!
maraming salamat sa pagtanggap sa aming mga kung saan kami nanggaling. Thank you very much po. At sa inyong lahat, saludo po ako sa inyo. Maraming salamat po.